Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya nagsasabi, Allahu Akbar. Mga kaibigan, nais ko po magpasalamat unang-una doon po sa mga patuloy na nagtitext at bumibili po ng ating pong aklat. Ito po ang ating aklat. Alam po ninyo, itong aklat na ito tungkol sa katarantaduhan at mga krimen ni Duterte ay mga aklat ng mga dokumento, pati po yung mga istorya kung paano niya pinabomba ang isang Muslim city sa Mindanao, ang Marawi City. Dito rin po nakalagay ang duplikasyon o faithful reproduction ng salaysay ng isang pulis na ang pangalan ay SPO4 Arturo Las Cañas na nagsasabi at umaamin na siya ang ginamit ni Duterte para patayin ang isang broadcaster na si June Porras Pala. Ako po yung nag-imbestiga rito at ako po yung umuwi mula po sa Davao nang walang malinaw at konkretong ebidensyang nakalap. Pagkatapos po ng 15 taon at saka lamang po nagkaroon ng isang pag-amin ang mastermind o nagsagawa ng plano kung paano papatayin ang isang mamamahayag, isang broadcaster na tulad ko po. At ang kanyang itinuturong nag-utos at nagbayad, walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Nandito po yan sa libro na ito. Salamat po kay Cheryl de la Cruz at doon sa iba pang umu-order po ng libro po natin. Sila Joker ng Arizona, Alpha Pi Omega, sila Oscar Arabic ng Alpha Pi Omega, Arizona, at sila Ophel Vita ng Alpha Pi Omega Alpha Chapter, Los Angeles, California. Ito po yung libro. At habang meron po naman mga umu-order at meron pong nagsusuporta sa ating programa, siyempre, hindi po mawawala yung mga detractors o yung pong mga trolls na kalaban. Tayo po ay nakakatanggap ng mga bintang na di umano, ginagamit ko itong programa ko para makapagbenta po ng libro. Hindi ko po ikakailayan sapagkat hindi po natin ugali na magdi-deny pagtotoo naman. Pero hindi ko po sinasamantala ang programa ko para dyan. Akin lamang po nilalathala para mas maraming Pilipino ang makabatid kung ano ang kalagayan ng ating bansa. At nandito po yan. Ang title po ng libro ko, A Country Run Like Hell. Isang bansa na pinapatakbo parang impyerno. Ito po ang aking pong pangalan, yan po ang author, hindi po ako nagpapatakbo ng bansa. At hindi po ako itong litrato ng Planet of the Apes na ito. Si Duterte po yan. Hindi ko po gawa-gawa yan. Yan po talagang litrato niyan. Uka-uka ang mukha at masama ang pagkatao. Yan po ang litrato niyan. Yung author, siyempre medyo pumili po tayo medyo pogi ng konti. Ayan po ang ating pong libro. Hindi na po pogi pa yan kasi sabi nga nung misis ko, pag pumogi pa dyan Coco Martin ka na. Ayun, ayaw ko po maging Coco Martin. Tama na po na ako si Waldy Carbonell. At opo, nagbibenta po ako ng aking libro. Kung ito man po ay kapintasan, sang-ayon po doon sa nag-comment, na kaya lang pala nag-vlog yan para magbenta ng libro. Kaya po ako nag-vlog para magkaroon po ng balanse ang mga trolls na upahan. Sapagkat nagiging toxic po yung mga maharlika type, banat by type, at mga bastos na Duterte trolls. At yung po mga inupahan po ng China, abay nilalason po ang ating pong kaisipan. Kaya po kahit na malaking sakripisyo sa akin ang vlog at ang aking pong radio program sa DWBL sapagkat black time po tayo
tayo po nagbabayad ng ating pong radio time, kaya po nahinto yan. Mula nung napatay si Kapel si Lapid, pinapatay po yan at ang aking pong suspetsya, wala po akong ebidensya pa. Suspetsya ko po lamang, walang iba nagpapatay kundi si Duterte at ang kanya mga buhong na tauhan. Kasama na dyan ang kanya mga cabinet secretary, kung sino man yung mga yan. Kasama na riyan ang mga ilang military na naanghangan sa mga pahayag ng aking kaibigan at partner na si Percy Lapid ng Lapid Fire Media Channel. Mga kaibigan, yan po ang aking pag-amin kung pagkakasala yung pagbibenta ng libro. Abay, kasalanan ko po yan. Ito po ang aking libro. Pinagbibili ko. Ito po ang aking telephone number. Huwag po ninyo ipapagkalat. 0962 924 3527. Yan. Ayan po ang ating pong pag-order po kayo ng libro. I-text lamang ninyo ang inyong pangalan, lagay nyo book purchase, name, yung pangalan po ninyo, address para po pag-deliver namin sa delivery service either by LBC, Lalamove, or Grab. Yan po. Kaya doon po sa nag-comment, hindi po ko galit sa inyo. Bagamat malisyoso ang inyong pagkakasabi na kaya lamang pala nag-vlog yan si Carbonell, magbibenta ng libro. Hindi po totoo yun. Ang totoo, nagbibenta po talaga ng libro. At the same time, walang takot po tayo nagsisiwalat ng katotohanan. Pareho po ng katotohanan ng aking pong ibinunyag na merong plano si Duterte na magkaroon ng kudeta noong Abril, last month, bago po mag-28. Abay, yan po ang balita na binigay sa akin ng isang kaibigan kong military general. Eh kung nasabi ko po yan, ang sabi ko po ay pagbabalita na merong planong magkudeta si Duterte. Itataon nilang nasa abroad si BBM at pagkatapos tatawag sila ng malalaking rally, isang rally malawakan sa Davao na nangyari po naman, isang rally na malawakan dyan po sa Liwasan Bonifacio nangyari din, pero 1/3 lamang ng kanilang inasahan ng sumipot. Isang rally malaki sa Bulacan na hindi nangyari. Alam po ninyo, kukunin kong pagkakataon na ito para sumaludo sa mga Bulakenyo. Kaya po hindi nangyari yung mahal ang bayad sa mga pupunta riyan sa rally na yan, ay meron pong mga makabayang Bulakenyo na nagdala ng mga pamalo at hinintay yung mga bayaran ng mga Duterte supporters ng mga siraulo. Yan, nasabi ko po yan, magdemanda kayo kung gusto ninyo. Ang lahat ng Duterte supporter ay siraulo. Bakit? Sapagkat hindi ako naniniwalang lahat yan ay traidor sa bansa. Naniniwala po ko, nagmamahal sa bansa, kaya lang siraulo po sila sa pagpapalakpak, pagsunod, pagsuporta kay Rodrigo Roa Duterte na pambansang traidor ng bansang Pilipinas sa pagbibenta sa atin sa Communist China. Yan po ang aking pong paninindigan. At yung pong April Rose, Oplan April Rose na People Power ay ni-recall sapagkat hindi po sila makakalap ng 20,000, 10,000 people. Wala pong people power pag wala yung madlang people. Eh mas marami po pala ang Pilipino ngayon nagtitis na lang sa gutom at totoo naman wala yung pinangako ni Bongbong Marcos na 25 pesos per kilo na bigas. Aba, hindi po nangyari yan. Na doble pa nga yata at
naghihirap ang mga Pilipino, pero sa kabila ng kanilang paghihirap, hindi po nila tinanggap yung 2,000 pesos. Tinanggap lamang ng karamihan ay 500 na down payment, pero hindi na po sila tumuloy doon po sa Bulacan Rally, at kanila na pong sinakripisyo yung 1,500 pesos. Ngayon mga kaibigan, ay masasabi po natin may pag-asa pa mga Pilipino. Hindi po lahat yan ay madadala at maluloko ng mga trolls na pareho nila Loren Badoy. Mga troll po yan. Ano po ibig sabihin ng troll? Mga upahang tagatahol ng masamang administrasyon ni Duterte. Yung mga ka-Eric or Jeffrey Celis, yung mga Cardema, mga trolls po yan na binigyan ng matataas na pwesto sa gobyerno upang ma-justify ang kanilang milyong-milyong tinatanggap para maging tagatahol ng isang demonyong parehong ni Rodrigo Roa Digong Duwag Duterte. Mga kaibigan, yung sinabi po ni BBM ay nakakalungkot, na sinabi niyang hindi natin pwedeng labanan ang China sa pamamagitan din ng kanyon ng tubig. Abay, kung gano'n, dapat meron siyang sinabing ano ang gagamitin natin kung hindi ang kanyon ng tubig. Wala po siyang sinabi. Kaya para pong nangibabaw doon ay hindi tayo lalaban. At yan po ay napaigting lalo ng isang interview ng isang iginagalang na vlogger. Tandaan po ninyo, tinawag ko siyang kagalang-galang. Ang pangalan po ng vlogger na yan ay Christian Espiritu. Marangal po yan. Esguera. Naalala ko si Luke Espiritu. Christian Esguera. Yan po ay kahanga-hangang kabataan na desente, matalino, balanse, matino. At yan ay malaking contrast dun sa isang kababuyang babaeng vlogger ng pangalan ay Maharlika. Kung akin pong ihahambing yan, si Maharlika ay para pong garapata yan ng media. Garapata ng public opinion. At kung atin pong ikla-classify yan sa media, hindi lamang po yan ang tawag ay prostitute.